Yo, what's up mga idol? Kamusta? Ngayong araw, share ko nga pala sa inyo yung actual experience ko riding Winner X after 4,500 odo. So disclaimer lang mga idol, no? This is only based on my experience and my own opinion driving this bike for 4 months. At sana makatulong tong video na to sa mga nagbabalak bumili ng Winner X. At sa mga curious na din kung ano bang meron sa motor na to. So bale, na-test ko na pala ito sa long ride sa Bicol at Baguio last month, mga idol. At masasabi ko talaga na swabe at smooth yung naranasan ko dito pagdating sa mahabang biyahe. At nga pala, nakatatlong change oil na ako dito, no, mula nung nakuha ko siya sa kasa. So mga idol, umpisa na natin kung ano bang meron sa motor na to. So yun mga idol, ikutan muna natin. Yan. Tsura niya, oh, napakaangas. Yun yung side profile. Yan. Yan, kabilang side profile. So mga idol, share ko nga pala sa inyo yung mga na-upgrade ko na dito sa motor or yung mga nalagay kong accessories. So una, pagkakuha ko siya sa kasa, naglagay agad ako dito. Actually, nag-order agad ako na ito bago ko pa lang siya kinuha. So ito yung step grill mga idol. Bali version 2 na ito, no, yung napili ko. So ang version 1 kasi alam ko pabilog siyang pag ganun. So kung balak nyong kumuha ng step grill para sa Winner X, mare-recommend ko yung version 2 kasi bakit? Tingnan mo, tingnan nyo mga idol, swak lang at saka meron siyang sabitan dito para kung may pinamili kayo galing sa pamalengke, so pwede nyo isabit dito at saka minsan ginagawa na rin itong sabitan ng susi. So ayan, ko lang mga idol pagdating sa step grill, yung piliin nyo nga pala yung merong ganto mga idol. Yung iba kasing step grill walang ganto. So ang advantage kasi pag meron siyang ganto, halimbawa naglo-long ride kayo at may ilalagay kayong malaking bag sa unahan, so mas maganda meron siyang extra protection dyan. At pwede mo rin siyang talian dito para itali sa kabila para secure yung bag sa harap. Second upgrade ko nga palang ginawa dito na accessories is bumili ako ng bracket at saka yung top box. Bali mga idol, yung tatak ng bracket na nabili ko is yung K3. Ayan. So actually yung pinagpipilian ko na isa pang brand is yung DC Monorack. Parehas kasi silang matibay Yun nga lang, medyo maliit lang kasi tignan tong DC yung K3 na bracket. So yun yung napili ko. Pero okay din yung DC Monorack. Yun nga lang choice ko kasi. At saka yung top box ko, SEC. Pagdating sa long ride na ito mga idol, yung tibay, subok ko na yung tibay na ito. Yung K3 Monorack. Kasi nabiyahe na namin siya ng Bicol Alam naman natin na yung part ng Quezon at Tagkawayan is masyadong matagtag. Pero wala namang nangyari sa box. So ayan. Matibay yan mga idol. Yung pangatlong in-upgrade ko dito is yung MDL. Kasi idol yung stock headlight na ito is wala ka talagang maasahan. Sobrang hina kahit i-high beam mo. Wala talaga lalo na kapag nabiyahe tayo sa gabi. Mas maganda yung mas maliwanag yung ilaw natin. Bali yung tatak nga pala ng aking MDL na naipalagay is yung Senlu. So satisfy naman ako sa buga niya. Kita naman yung nasa harapan. Yan, medyo niyuko ko lang ng konti para hindi nakakasilaw sa mga nakakasalubong natin. So ayan, kaya yung itsura niya hindi siya halata. Yan, aesthetic lang. Tsaka mga idol, naglagay na rin pala ako dito ng cellphone holder. Bali, una kong cellphone holder na nabili is yung Moto Wolf. Ang kaso nga lang, nagpalit kasi ako ng side mirror. So ayan. So parang kasi dito nakalagay yung yung cellphone holder ko. Ang pangit tignan parang napapangitan ako. So ang ginawa ko, bumili ako ng isa pang cellphone holder. Dito ko lang siya nilagay.
goods naman. Meron naman siya nito, kaya secure yung phone nalagay mo, hindi siya yung nalalaglag lalo na pag nalubak. So ayan, ayos yan mga idol. Nagpalit din pala ako ng side mirror. Ang tatak niyan is Street King version 2. Ang reason is hindi ko lang talaga nagustuhan yung stock side mirror na itong Winner X mga idol. So ayan, ayun yung version 2 itsura niya. Sarap, check natin. Yun mga idol, pumunta naman tayo sa mga bagay na nagustuhan ko sa motor na to. So una sa lahat yung DOHC or yung dual overhead cam neto. So first mo talaga ma-notice is yung smoothness ng engine. Grabe, ang smooth at suabe. Tahimik ng makina. Less vibration. Smooth pa rin kahit nasa high RPM at meron talaga siyang dulo. Paparinig ko sa inyo mga idol yung tunog ng makina neto, no? Tara! Yan mga idol, pakinggan natin yung tunog ng motor na to. Lalo at naka DOHC siya. So yun. Hindi ko lang sure mga idol kung ano yung tunog pagdating sa inyo kasi since naka-mic ako. Pero ayan, layo ko lang ng konti. Ayan. Ako kasi nagugustuhan ko yung tunog nito lalo na natakbo na yung motor. Lalo na sa mga tresera pataas. Ang sarap sa tenga eh. Masarap siya para sa akin. Tapos i-revolution natin. Tunog, stock na stock. Ang tahimik ng makina niyan. Yun mga idol, at pumunta naman tayo sa pangalawang nagustuhan ko dito sa Winner X is yung suspension. Isa ito sa pinakadahilan kung bakit to kinonsider tong Winner X, dahil unang kita ko pa lang talaga masasabi ko na talaga na maasahan to pagdating sa mahabang biyahe. Mas komportable siya sa mga lubak-lubak. At na-experience ko na talaga kung gaano siya kaganda nung bumiyahe kami pa Bicol. Alam naman natin talaga pag mga Quezon part, daming lubak doon. Eh may OBR pa ako, siya mabigat yung dala namin. So walang problema mga idol, yun yung advantage pag maganda yung suspension. At maporma na talaga siya unang tingin ko pa lang, para ka nang nag-upgrade eh. Ito mga idol oh. Maganda pa ng kulay. Ayan, kulay gold. Yun mga idol, next na nagustuhan ko dito sa Winner X is yung pagiging aggressive at bulky looks niya. Head turner talaga, especially pag nasa traffic light ka. Maraming lumilingon talaga sa'yo at gustong magtanong. Kasi curious talaga sila kung anong meron sa motor na to eh. Especially yung racing variant edition. Yung kulay kasi noon napaka-astig. Ayun nga lang, yung bumili kami nito, hindi pa siya available yung racing variant. Kaya ito yung napili ko. Pero hindi naman ako nagsisi mga idol sa kulay nito. Nagandahan ako sa kulay talaga nito, lalo nang tumagal na sa akin. Tsaka masarap talaga sa pakiramdam minsan kapag unique ka sa iba. Kasi itong Winner X, konti pa lang to sa daan eh. Minsan nga, bihira lang yung nakakasalubong ako na naka-Winner X, lalo na yung gantong kulay. Kaya, ayos lang, goods na din. At sunod sa nagustuhan ko dito sa Winner X, mga idol, no, is hindi talaga siya tinipid sa features. So, naka-keyless ignition na rin to. Lahat ng variant, mapa standard, premium, or yung racing edition, meron na siyang anti-theft alarm. So, ganito yung itsura ng keyless niya. Push mo lang dyan. Yan. Ayan mga idol, yung itsura ng keyless niya. At saka meron to siyang assist and sleeper clutch. Again, sa mapa standard man, premium, or yung racing edition, meron siyang assist and sleeper clutch. So para saan ba yon? Ito yung mga idol, napakalambot nito. Lalo na kapag na-stuck ka sa traffic, hindi mangangalay masyado yung kamay mo eh, like sa hindi naka-assist and sleeper clutch. Tsaka pag ang gamit kasi noon, or isa sa advantage pag merong ganon yung motor mo, is halimbawa galing ka sa high speed, let's say 70. Ngayon magbababa ka ng gear, mabilisan.
Pag hindi kasi naka-assist ang sleeper clutch, alam ko magkakadyot yung likod mong gulong. So delikado yun mga idol. So ngayon, hindi ko pa naman siya nararamdaman or nararanasan na kumadyot yung likod dahil nga talaga siya sa assist and sleeper clutch. Lalo na kapag bubuelo ka kasi o-overtake. Siyempre galing kang fifth gear, mabibitin ka. So ibababa mo siya ngayon ng trisera para bumuelo, para maka-overtake. So hindi kakadyot yung likod na gulong mo. So safety features yun mga idol. At saka yung sumunod na nagustuhan ko dito, meron siyang charging port na naka-USB ready. Ayan. Pero mga idol, hindi ko alam kung available siya sa standard edition, no? Pero yung premium at saka racing, meron yan. Yan. Hindi ka na bibili ng adapter kasi naka-USB Type-C, USB ready na siya. Yun. At pumunta naman tayo sa RPM gauge niya. Aesthetic yan mga idol. Ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko kasi itong gauge na to araw-araw mo tong makikita pag dinadrive mo yung motor. Wala, ang sarap lang sa mata. Kompleto na rin. Kahit maliit yung niya, yung panel niya. Siksik naman yan siya sa information like yung time, meron siyang trip A, trip B. Ayan. So ito yung fuel consumption pala yung trip B, 49.4. At lagi akong may OBR. So napakatipid niyan para sa akin. Tsaka ito yung total na tinakbo niya, 4,569. Isa lang sa wala dito is yung voltmeter niya. Pero hindi naman big deal para sa akin yon, kaya goods lang. Ayan, aesthetic. At pinakahuli sa nagustuhan ko dito sa Winner X mga idol is napaka fuel efficient niya. No doubt talaga ito ay napakatipid sa gas. Kaya mag-average ng 47 to 53 km per liter. At subok na talaga noon bumiyahe kami ng Bicol. May separate video ako na ginawa mga idol regarding sa naging gas consumption namin nung bumiyahe kami ng Bicol. Ayan, yung itsura niya pala pag tinanggal mo yung seat or yung loob. Bonus pala idol, naglagay pala ako na ito. Tawag na ito under seat organizers. Diyan ko nilalagay yung mga papel, lalo na yung ORCR, yung Xerox copy. Yan, para makakuha kayo ng idea mga idol. Tatak niyan, immortal. So si Honda mga idol is for fuel efficient talaga. In short, design si Honda Winner X sa patipiran ng gas pagdating sa 150cc category. Honda's goal is to achieve fuel efficient yet powerful engine. Kaya nilabas nila itong motor na to. Ang purpose is yung para sa akin pang long ride na matipid sa gas at meron talagang power. So yun mga idol, pumunta naman tayo sa mga bagay na hindi ko nagustuhan dito sa Winner X, no. Wala naman kasi talagang perfectong motor. Unang-una talaga napansin ko is yung mahina yung headlight. So yun, napakabitan ko naman na siya ng MDL. So naging solve yung problema. At nung nakuha ko pala siya una sa kasa, no, napapansin ko talaga ang init niya, bandang paa. Dito mga idol, mararamdaman mo talaga yung init dito. Lalo na nakaganyan ka. Dito yung buga nun, yung init niya. Pero huwag kayong mag-alala mga idol, no? Paglagpas ng 1,000 kilometers, medyo nawala yung init Hindi naman totally nawala, pero nabawasan, napansin ko. Siguro dahil lang sa break-in period pa siya, kaya medyo mainit yung yung bahagi na yon. Pero good thing talaga nawala yung init. At napansin ko din nung una, medyo kulang yung coolant niya. Kaya ang ginawa ko, pumunta agad ako ng kasa. Buti na lang, dinagdagan nila yung coolant. Hindi ko alam bakit naging kulang Tsaka, isa sa hindi ko rin nagustuhan dito mga idol, yung foot peg niya, no? Dito banda. Dumihin kasi Kaya, kailangan alagaan mo ng linis. Ayun, kinakapitan siya ng dumi. Hindi ko alam kung kita Ayan, sa kabila din, ganon. Siguro bibili na lang ako ng panglinis talaga dyan. Pero minor issue lang naman yan para sa akin.
At yun din, isa sa hindi ko nagustuhan dito, medyo nakulangan lang ako sa capacity ng fuel. 4.5 liters lang kasi. Pero ayos lang kasi matipid naman siya sa gas. Pero nga lang, pag naglo-long ride, medyo, ayun, kulang siya. Pero ang solution ko namang naisip dyan, meron kasi ako napanood sa YouTube na nag-upgrade sila ng fuel tank. Ginagawa nilang 6.5 liters. So yun siguro yung next upgrade ko dyan para, mahilig kasi ako mag-long ride para hindi ako pagas ng pagas. Yun, huli kong hindi nagustuhan dito, wala siyang built-in engine cover mga idol. Sana maganda kung nilagyan. Kaya ayun yung susunod kong pag-iipunan. Bibili ako ng engine cover niya para dagdag protection na rin sa makina. At so far mga idol, wala naman akong na-experience na major issues, no. So balitaan ko na lang kayo pag may na-experience ako na medyo seryosong problema, share ko na agad sa inyo. Yun mga idol, pumunta naman tayo sa sarili ko lang opinion to ha. So based lang to sa naging experience ko sa motor na to. Para sa akin, goods na ako sa performance ng motor na to kasi matipid, maporma, syempre unique kasi konti pa lang meron nito. At sa ngayon pala, ang dami ng debate kung ano ba talagang maganda pagdating sa 150cc category. Magda-drop name na ako. Nandyan yung Sniper, Raider, tapos may mga bago pang labas na 150cc category na napakaganda talaga ng specs. Ang debate kasi mga idol, walang katapusan yan. At hindi talaga natatapos yan. Kaya kung ako sa iyo, piliin mo lang kung ano yung nasa puso mo. At yun nga, hindi man to kasing tulin at kasing bilis gaya ng ibang brand na same category. Pero ito yung pinakamagandang motor para sa akin kasi ito yung napusuan ko Sabi nila mabagal daw. Well, yun yung mga nagsasabi or yung mga nagsabi noon, yun yung mga tao na bumili ng underbone para gagamitin yung motor para sa racing. Dapat sa panahon na yon, nasa chill ride era na kasi tayo. So chill ride lang mga idol. Ako kasi pang long ride ko lang to Alam mo yon, yung naglo-long ride ka na masarap, masaya sa pakiramdam. So yun yung purpose bakit ko binili ang motor na to. Pero no hate ako sa ibang brand. No to brand wars naman talaga dapat Respeto lang, sapat na. Kasi pag ako nakakita ako ng ibang motor lalo na yung kukumpetensya na ni Winner X, let's say Sniper or Raider, tapos formado, na-appreciate ko talaga sila kasi biruin mo yung effort pa lang nila at yung pera na nilaan nila para mapaganda yung motor nila, dun pa lang nakakabilib na Minsan nga pag may nakakasabay ako sa stoplight tapos ang forma ng Sniper nila or Raider, gusto kong kausapin yung owner gusto kong tropahin. Alam mo yun, sarap kasi makakita ng mga ganon. Tsaka bago ka naman dapat bumili ng motor, dapat alam mo na yun, alam mo na kung ano ba talaga yung purpose mo, bakit mo bibilihin yung motor na yun, diba? Para iwas comparison at overthink malala at lalong-lalo na yung inggit sa iba. Naku, iwasan natin yung mga idol. Kaya para sa akin mga idol, ang magandang mindset dapat natin is kung ano yung pinili mo na motor, ayun ang pinakamaganda dapat para sa'yo. Kasi bago ka naman bibili or bumili ng motor, I'm sure madami ka nang ginawang research at madami ka nating video na pinanood sa lahat ng social media platform, di ba? Kaya kung anong napili mong bilhin, ayun na yung pinakamagandang motor para sa'yo at wala ka na dapat pakialam sa mga sasabihing negatibo ng ibang tao. Ngayon, kung may nagandahan ka pa na ibang motor, ipon ka ulit para mabili mo yung motor na yun, di ba? Mas marami yung motor mo, mas masaya. Dapat palagi nating tandaan mga idol na ang tunay na saya sa pagmumotor ay yung marunong dapat tayo makontento sa kung anong meron tayo. Ako, laking pasasalamat ko sa nasa taas na binigyan ako ng blessing na maging owner ng Winner X. Dati kasi pinapangarap ko lang to, kaya masarap sa pakiramdam na ngayon nasa akin na.
Kaya hindi ako naiinggit sa iba. Walang perpektong motor mga idol. Palagi niyong tandaan yan. At pinapangarap to ng iba at ako, minamaneho ko na at naidadala ako sa kung saan ko man gusto, sa malalapit man or sa malalayong lugar. At yun lang mga idol, maraming salamat sa panonood at pakikinig ng opinion ko. At kung nagustuhan nyo yung video, paranas naman dyan ng like and subscribe. Thank you. At always ride safe tayo mga ka-winner.